programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngipin sa ngipin ang galit ngayon nitong si Ponggay matapos madamay ang kanyang pamilya at malagay sa alanganin ang buhay ng ito. Ay sinabi ngayon ni Ponggay na hindi siya titigil hanggat hindi niya malalaman kung sino ang naglakas loob na paulanan sila ng bala. Ngunit kaakibat nito, duda rin nitong si Ponggay na baka isa ito sa naging kaaway ng kanyang ama, lalo't daladala ni Mauro ang ebidensya na kung saan marahil ito ang hinahabol ng kanilang kaaway. Sa pagkakataong ito ay wala ngang lusot sila Ponggay, Tanggol at Mauro, kaya sumisigaw si Tanggol na kailangan ng umalis nila Ponggay dahil siguradong lulusob pa ang mga ito. Ngunit dito rin nalaman ni Mauro na ang mga taong nagpaulan ng bala sa kanila ay walang iba kundi ang Red Phoenix. Kaya galit na galit itong si Mauro. Dali-dali niyang ibinigay ang cellphone kay Tanggol. Ito ang magiging matibay na ebidensya ni Tanggol para makabalik siya sa pagka-mayor. Ganun pa man, daladala nga nitong si Mauro ang pag-asa na kung sakaling mahuhuli siya ng kanyang mga kasama ay wala itong makukuha sa kanya. Kaya naman agad ngang sinabi ni Mauro na tumakbo na si Ponggay at Tanggol. Siya umano ang haharap sa Red Phoenix. Kaya sa pagkakataong ito, agad ngang lumabas itong si Mauro. Sinabi ni Mauro kay Lucio na napakarong timing ang kanilang paglusob. Napaslang lang naman ang kanyang pamilya. Dumagdag pa dito ang sinabi ni Mauro na wala siyang ideya kung bakit ginanito siya ng kanyang mga sariling kasama. Giit pa nitong si Kidlat na nakita umano niya itong si Mauro na kumukuha ng video at nangangalap ng kung anong bagay sa opisina nitong si Espineli. Ngunit depensa ni Mauro na baka nagkamali si Kidlat ng akala dahil itong si Mauro at Espineli ay may personal ngang pinag-uusapan ngayon. Ngunit dagdag ni Lucio na si Espineli mismo ang nag-utos sa kanila na itumba itong si Mauro. Sa pagkakataong ito ay dali-dali nga na kinaladkad ni Lucio si Mauro. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakarating sila Lucio sa opisina nitong si Espineli. Nakausap ni Espineli itong si Vice Mayor Roberto. Kaya ikinagulat ni Roberto ang nagaganap sa mga oras na iyon. Tinanong ni Vice kung ano ang nangyayari. Kaya dito na pinaliwanag ni Espineli na itong si Mauro umano ay nakita ni Kidlat na nagmamanman sa kanyang opisina. Kaya agad ngayong pinakuha nitong sila Lucio itong si Mauro para dalhin sa kanya. Ngunit sa inaakala ni Espineli na matutuwa si Vice Mayor ay nagulat ito nang tutukan siya ng baril ni Roberto. Sabay sabi na ibaba umano nito si Mauro dahil hindi umano nagugustuhan ni Vice Mayor ang kanilang ginawa sa personal nga na pulis nitong si Vice Mayor na itong si Mauro. Nagpaliwanag si Mauro na mali ang inaakala ng mga kasamahan nga nitong si Lucio sapagkat pinatawag nga siya nitong si Espineli dahil meron silang importanteng pag-uusapan. Ngunit nagulat na lamang itong si Mauro nang makauwi siya ay pinaulanan umano siya ng bala ng Red Phoenix at ang masaklap pa dito ay nadamay ang kanyang pamilya at nasa kakritikal ngayon na sitwasyon ang kanyang asawa na itong si Linda. Kaya napailing itong si Roberto dahil binaypas umano ni Espineli ang kanilang usapan. Wala umanong balak itong si Mauro na traidorin si Espineli dahil itong si Mauro Garcia ang matalik na pinagkakatiwalaan ngayon nitong si Vice Mayor Roberto. At dito rin ipiniliwanag na Roberto na kahit
nakulong si Mauro ng 2 taon ay ni minsan hindi nga raw siya pinagtaksilan nito, kaya sinabi nitong si Roberto na mas mainam kung wala umanong tiwala si Espineli sa kanyang tauhan na si Mauro ay magkanya-kanya na umano sila, at kung kinakailangan dalhin ni Espineli ang Red Phoenix ay handa umanong ibigay ni Roberto. Bagay ngayon na tila pinanghihinayangan naman nitong si Lucio dahil alam naman ng Red Phoenix na malaki ang kikitain nila kung sasama sila kay Roberto kesa dito kay Espineli na puro pagdududa na lamang ang ginagawa nito sa Red Phoenix. Kaya pakakaabangan natin kung kukunin pa nga ba nitong si Roberto ang Red Phoenix matapos ngang suwayin nito ang mga utos ni Roberto na dapat magpaalam muna ang Red Phoenix kung anuman ang kanilang mga operasyon na gagawin tungkol sa utos nga nitong si Espineli. Ang lahat ng yan na ating pakakaabangan. Maraming salamat sa inyong panunood.